Hallelujah, 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 Hallelujah. Halina't kami sagipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at gagawin niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Marami po sa atin sa panahon ngayon yung tila ba walang malasakit sa kapwa. Halimbawa, ang mga kasambahay, hindi natin binibigyan ng tamang pagkalinga at pagpapahalaga. Ilang beses po tayong nakakapanood ng mga actual footages sa mga social media platforms na kung saan ang kababayan nating OFW ay pinagmamalupitan ng kanilang mga amo. Marami sa kanila sinasaktan, inaabuso, at mababa ang pagtingin. Minsan, hindi rin nabibigay sa kanila ang tamang dignidad na dapat ay mayroon sila. Kaya naman sa tuwing nakakapanood ako ng kapwa ko Pilipino na inaalipusta at para bang hinuhubaran ng dangal,
ay lubos akong napapaluha. Nakakalungkot pagmasdan na may mga taong hindi tao ang turing sa kanilang kapwa dahil sa akala nila sila ay mataas at kaya nilang bilhin ang lahat ng bagay. Sa ating ebanghelyo ngayon, pinamalas ng kapitang Romano ang kaniyang pagmamalasakit sa kaniyang alipin na may paralisis. Alam po ninyo sa kanilang kapanahunan noon, ang mga kapitang Romano ay lubhang may kapangyarihan at may sinasabi sila sa lipunan. Pwede naman niyang palitan o isantabi ang kaniyang aliping may sakit. Subalit kung inyong mapapansin, siya ay lumapit at sumunod pa kay Jesus upang hilingin ang kagalingan ng kaniyang alipin. Dahil sa kaniyang pananampalataya, kababaang loob at kabusilakan ng puso, hinangaan siya mismo ni Jesus Nazareno. At sinabi pa ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig." Sa atin pong mundo na punong-puno ng pagkamakasarili at punong-puno ng sarili, maantig nawa tayo sa kababaang loob ng kapitang Romano. Hindi hadlang ang kaniyang kapangyarihan at karangyaan ng kaniyang buhay para magmalasakit sa kaniyang kapwa. Maraming pagkakataon na tinatapon natin ang mga maliliit na bagay, buhay at pagkakataon sa pag-aakalang wala na silang halaga at pakinabang. Subalit tayo, pinapaalalahanan, magdalawang isip tayo sa mga bagay at sa mga taong sa tingin natin ay wala ng silbi at halaga. Minsan rin, mga kapatid, may mga kamag-anak at mahal tayo sa buhay na ang tingin natin pabigat na. Naway bigyan natin sila ng sapat na pagkalinga at pagmamahal. Ipadama natin ang atensyon na nararapat para sa kanila. Huwag nating ipagdamot ang dignidad na dapat ay mayroon sila bilang mga anak ng Diyos. At higit sa lahat, huwag po nating kakalimutan, minsan may mga pagkakataon din sa ating buhay na ang akala natin sa ating mga sarili, tayo mismo, walang kwenta, walang silbi, o walang halaga. Minsan din, ang tingin natin sa ating mga sarili, patapon na ang ating buhay at wala na tayong pag-asa. Kapag dumating ang mga sandaling iyon, lagi nating isipin na ang Diyos kailanman hindi nauubos ang kaniyang habag at malasakit. Nariyan siyang lagi upang pagalingin ang pisikal na kahinaan natin at hilumin ang mga sugat na nagpapabigat sa ating damdamin. Mayaman man o mahirap, profesional man o aba, mangmang man o may abilidad, may isang katotohanan ang hindi natin pwedeng alisin. Mahal na mahal tayo ng Diyos at siya lamang at bukod tanging siya lamang ang tunay na nagmamalasakit sa ating lahat. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon.
ang mahal na poong Jesus Nazareno.